Balik natin sa 13:10. Mayroon akong gusto ipaunawa, ipaliwanag. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Naintindihan po ba natin yung salitang to? Kasi inano na lang eh. So, kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. So, I want to make it clear. Sabi diyan, pag nagmahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. So, ang kautusan po ay sa 10 utos na binigay ng ating Ama sa kay Moses, na paigsi nung dumating na si Jesus. Amen po ba? So, kasi kung mahal mo ang kapwa mo, amen, hindi mo siyang bigyan ng sama ng loob o bagay na kakamatay ng iyong kapwa. Tulad niyan, na nakawan mo siya. Nakuha mo. Gumawa ka ng mga bagay upang siya ay mapahamak. So, yung mga 10 utos, pagpatay, ano pa? Pangangalunya, pag-iimbot, mga bagay na against the will ng bawat personalidad, hindi natin magawa na yon. Dahil, sabi nga dito, tinutupad natin ang buong kautusan. Kaya pagpahalaga po sa kapwa, ay sa atin din mga gawa. Amen? So, yun po isang bagay na hindi na mahirap kung naunawaan mong kapayagan ng Ebanghelyo. At ito po bigyan din mo ang instruction ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, kung tinutupad mo ang kautusan, di ka nang gagawa ng masama sa iyong kapwa-tao. Amen? Kaya yun pong tinuturo dito na tayo pong lahat, naunawaan na natin ngayon ang Ebanghelyo, then we need to love those people. Kahit hindi kay ibig-ibig, but because the will of the Father to love one another, mahalin natin ating kapwa, tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, isang bagay po na kautusan mula sa langit. Amen? Kaya hindi pwedeng magtanim ng sama ng loob, o galit, puot, hinanakit, inggit, panibugo, pagmamalaki, pagmamataas, ang nakakilala na sa Diyos at nakarinig na ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen? So, glory to God. Amen po ba? So, nakita niyo si Pastora. Harsh po yung aming boses si Sir. Pag-pray niyo si Sir na bumalik din yung lakas. Kasi nag-alaga kami ng apo namin na tinakbo pa ng ospital dahil nga pneumonia na nga eh. Naintindihan niyo po. So for almost 2 weeks kami po ang nagbibisit sa kanila lahat. Sa bahay po sila umuwi. So imagine niyo, wala kaming mas. Bit-bit mo yung bata na halos hindi na. Naintindihan niyo po ba? Which is, by the grace of God, wala na eh. Ano man mangyari, Lord, ikaw pa rin ang author at finisher ng aming buhay. Hindi mo naman pwede pabayaan yung bata. Yung nanay, nandun din. Hirap din sa paghinga. Ano? Yung pagsubok na sinasabi nyo, hindi kami exempted. We are still human being. Naintindihan nyo? Napapagod din po. Hallelujah. Nagkaroon din po ng mga bagay na pag-alala, pangambabat niyan, when you know the Lord your God, alam mo may Diyos ka na tinatawag, yung sinasabi ni Sister Virgie kanina, then you relax si Sir, nga sabi ko, wag papasok ka pa ba? Sasama ka ba? Eh kung mayroon ng preacher na dito, ibigay ko na nga, pahinga muna kami. But still, by God, nakagising pa si Pastor, natulog na ng alas 12, nagising alas 3, because I need to cook also. Hello! Dahil sa pag-ibig. Amen po ba? Pag-ibig po ng Diyos. Sabi nga ni Kuya, kala mo masama pakiramdam mo. Anong masama? By the grace of God, the Lord our God made me whole and complete. Amen? Eh si Sir naman, sabi ko, okay ka lang? Tingnan mo, upo lang siya, hindi siya nakasayaw dyan kanina. Hindi mo alam ano naramdaman niya. I pray na pag-pray nyo rin kami na mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kasi we need also strength. Meron mo 2 weeks na sa bahay ka lang na mayroon kang binabantayan. Nag-aalaga, naglahat. So, nakalabas na ng ospital, nakauwi na sila sa kanilang bahay, buong pamilya, na daw naiwan kaming dalawa. So, yun po. Bakit sabihin niyo si Pastora natawa pa?
Nagagalak tayo pag may pagsubok. Amen! Hindi po pwede malungkot, lalo ka ma-stress, ay may buhay mo dyan. Naintindihan niyo po ba? Kaya may magalak ka pag may pagsubok. Kasi kung time mo na, hello! They praise the Lord. To die is to gain if you have God in your life. Amen? If you... Kasi you know who you are in Christ. Kung kunin man ng Lord hanggang diyan ka lang, wala kang magagawa eh. Pero alam kung saan ka patungo. Because you have that relationship with the Lord. Amen? Ang delikado, pag wala ka ugnayan sa Diyos, may reliyon ka nga, wala ka namang relasyong tama sa Diyos, eh pag nadindo ka ngayon, lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy. Amen po ba? That's why we gave warning. We gave paalala sa mga tao na ating nakakausap. Sa mga tao hindi tayo hinto. Abutin sila, pag-pray sila, to let them know that there are places to those people na hindi pa nakakilala sa Diyos at nakakilala sa Diyos. 2 lugar lang po, walang purgatorio. Heaven and hell. Saan ka ngayon? Sa palagay niyo, saan kayo ngayon? O heaven talaga. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! So, yun po. Wala tayo dapat ikalungkot. Sitwasyon. Wala ang ating mga ibang kapatid kasi yung uso daw yung sipon, ubo, trangkaso. Even in America, mama, masakit ulo ko, bakit? Parang may sipon ako. O sige, uminom ka na ng juice. Wala, buong mundo to. Wala po tayong katakbuhan. Dahil even sa kanila doon, nandun, libre nga mga gamutan doon, pero di rin sila nagpapa-hospital. Because the faith that they have, mama, uminom ka na kayo ni Papa ng juices. Uminom na kayo ng water na marami. Naintindihan niyo po mga kapatid? So, yun po ang isang bagay na panatag ka eh. Kaya kaawa lang pag mga bata na yung, nakita niyo po, yung mga bata hindi makahinga, kaya tinakbo na rin sa hospital just because hirap siya huminga na. Kasi hindi siya marunong magdahak. Baby, kuha niyo po. So, ayos na yung 3, 4, okay na sila. Kami na iwan ngayon, may singot-singot, may ubo-ubo. But then, glory to God, I need prayer. We need prayer ni Sir na kami naman po matapos na rin ito. Kaya hindi pwede na pabayaan. Hallelujah, glory. So, bago tayo magsimula, let's pray. Can we close our eyes? We come to the holy throne of heaven. Father, in the name of your Son, Jesus, we thank you so much for today na narito kami, Lord. We overcome every trials and storm of life. All these trials and testing in our lives, so God, we continue to trust and believe. Patuloy namin, O Diyos, binibigyan ng pahalagang yung nais, ang kalooban mo, pag maglingkod, sumunod, tumugon. Dahil ito pong mahalaga, O Diyos, ang kalooban mo. Salamat, O Diyos, sa pribileyo na binibigay mo pa sa amin. Yung hininga na binigay mo araw-araw, O Diyos, sa bukas na langit, pag-asa, pag-ibig, O Diyos, na binigay mo na sa aming puso. Kaya tulad ng aming kapatid na kanyang binigay na kapayagan, Lord, na the greatest thing is love. Kaya, Lord, the love of Jesus in our hearts continue to dwell and continue, Lord, to believe na hindi mo kami pabayaan, iwanan o talikdan sa aming sitwasyon. Dahil ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbigay sa amin ng laya. Sa anumang uring sakit karamdaman, sa anumang kawalan kahirapan, sa mga bagay, O Diyos, naming pag-alala. Ikaw, O Diyos, dahil sa pag-ibig mong tunay sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, bigyan mo kami lubos na kalayaan, Lord, sa mga bagay na ito na nagbigay sa amin ng pag-alalahanin sa ibabaw ng mundong ito, O Diyos. Okay, Lord, thank you so much for our dear brothers and sisters today. Open their ears to hear, open their eyes to see, open everything in their spiritual being, O God, that they will understand the things that you want to reveal today for their hearts, for their lives, O God. Kaya salamat, O Diyos, sa pribileyo na binigay mo na, O Diyos, about isa. Tunay nga, Panginoon, we thank you so much for your Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for the dwelling place in our lives na continue to give us the spirit of wisdom and understanding your words, to give strength, hope, and victory to your people in this place. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa kapayagan mo, sa ebanghelyo mo, sa salita mo, O Diyos, na napapanahon patuloy ito magbigay lakas, sigla, tagumpay sa bawat mga anak mo na rito, aming Diyos. Okay, Lord, again, thank you so much, Lord. We bind all the works of the enemy in this place in the mighty name of Jesus.
ang lahat ng kanyang destruction, lahat ng kanyang panggugulo sa pangalan ni Jesus, we bind in the name of Jesus. In Jesus' name, wala kang karapatan, kapangyarihan ng gawa mong pangkukulam sa impapawid sa lupa. Amin ngayon tinatalihan ng kadena ng apoy ng Diyos. Matupo ka, masunog ka sa pangalan ni Jesus. Lahat na gawa mong uring sakit, karamdaman, all viruses, bacteria, in this place, in every church, in every member of this place, we bind all your work, Satan. Kaya wala kang karapatan, kapangyarihan sa mga buhay ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito, in Jesus' name. Lord, we are free. Free indeed, and that we continue to honor and worship you in spirit and truth. Ikaw makapangyarihang Diyos, ang magbigay ng kagalingan, kalakasan, buhay, tagumpay. We speak life and abundance, healing, and completeness in the life of your children, O God, in this house, in this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya, alam ko mga kapatid na nariyan kayo dahil sa buhay na binigay ng Diyos sa inyo na sabi nga kanina, kung nung bata ka pa, sa Corinto rin po yun, o sa Roma, na dati bata ka pa pero pag ikaw tumanda na, wala ka nang, hindi ka napasaway, alam mo nang tama. So ibig sabihin, sa spiritual na buhay, lumago ka na. Amen? Hindi ka na immature, kung hindi ka na sanggol, hindi ka na naapektuhan sa iyong mga naririnig, o ano man mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Just because of maturity po, makikita ko yan sa mga babae at lalaki, na tumanggap na ng ebanghelyo at nagpaturo na po. Amen? Kaya maganda po yung naturuan na tayo, dahil anything, any moment, any time na nangyari po sa pagsubok, you are still firm sa inyong belief at faith sa Diyos. Amen? Faith in God. Amen. Kaya, ang malaga po ang ating pag-ukol o dedikasyon sa pagtalaga ng ating mga buhay sa Diyos. So, yung dedication to serve the Lord our God is a commitment. Hello? You commit your life to God. Pag ibig sabihin, binigay mo ng buong buo ang iyong puso, isipan, buhay sa Diyos. So no one can stop and hinder the people of God loving the Lord kung ikaw po ay dedicated na po yung buhay mo sa Diyos. Amen po ba? Kaya isang bagay po nito na dapat natin matutunan, ang dedikasyon. Pag sinabi, you dedicate your life to God, you committed to life to God. Commitment. You want to give it all to the Lord. Kaya mga kapatid, wag na tayong magpapalinlang sa maling turo or sa gawa ng kaaway na magkaroon tayo ng confusion. Because you yourself and the Lord, between you and the Lord. Ito po isang bagay, yung relationship with God. Nakita mo man sa mga kapatiran na hindi ka man naintindihan, but still go, move forward, na ikaw lang at ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? Dahil kung siyang tingnan natin yung ating paligid, doon ka nakatingin lagi, ikaw po yung babagsak. Pero kung titingnan mong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, hello, nagugulat ka, sabi nga ng ating kapatid ni Sister Helen kanina, parang wala na ako pakiramdam, manhid na. Ibig sabihin may kalyo na puso, sis. Amen? Hindi ka na, kumbaga hindi na yung wounded heart and wounded soul, natutunan mo na, nasusugatan talaga po tayo. Pero ito po kakatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya hindi pwede po yung hindi tayo makaranas ng mga pagsubok. Because the situation that we are facing in this world, sa mundong ibabaw na ito, kabilakanan po yan. Physically, for example, physical being. Bakit nagkakasakit ang isang tao? Because the food that we intake. Ano ba kinakain natin mga kapatid? Bakit nagkaka-diabetes ka? Wala kang ginawa, mag-ulam yung asukal Soup drinks ka pa ng soup drinks. Hello! Masarap kasi matamis. Pero ang sugar mo, hindi na normal. So sisihin mo ang Diyos, bakit ka nagka-diabetic? Hello! Ito yung example lamang na sinisisi natin ng Diyos tayo nagkasakit. For example, yung mga bagay na nilalanghap din natin sa kapaligiran natin. Bakit nagkasipon si Pastora o nagkaubo? Hinahawak mo nga, ubo sa mukha mo Instead, naintindihan niyo po? Instead, tatago tayo magmamas. Po ba?
Kaya sabi ko, sir, huwag ka lang lumapit kahit kanino, huwag ka manghawa. Kasi may ubo siya. Doon ka lang sa sulok. Naintindihan niyo po? Because we care. Huwag natin hawaan lahat. Mahirap yun. Naintindihan niyo po? Kasi may ubo siya pero narinig mo yung ubo, wala naman pa. Di po ba? Lagi yung baby, ubo ng ubo sa mukha niya, paghapon. Naintindihan niyo po ba? So, hindi, no choice. But then, because the love of the father, the love of the lolo, bahala na anong mangyari. So, yun po yung love na sinasabi natin. That agape love, with whatever situation we're facing, because of that agape love coming from the Lord only. Kasi kung tao ka lang, hindi ko maibigay lahat ng pag-ibig na yan. Iwasan mo pa, tatakbo ka pa, magalit ka pa, bakit nilapitan ka na inuubuhan ka sa mukha. Naintindihan niyo po? Pero just because of the love of the Father in our lives, wala. Sige lang, Lord, ikaw naman ang dakilang manggagamot. Nagbibigay lakas sigla. At least sila okay na sila, gumaling na sila lahat. Amen? So, again, we come back. Ang topic natin kasi ngayon, can we open our Bible, Kuya Lian, sa Book of Ezekiel, sa Old Testament, sa verse 33. Maganda po yung 33 po, Ezekiel. Sa lumang tipan. Pakitulong na lang po siya para makita niya agad. Ezekiel 33, verse 1. Okay. Sabi po sa Book of Ezekiel, makita po ito sa Old Testament, sa Lumang Tipan, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo ito sa mga kababayan mo. Kapag ipapasalakay ko ang isang bayan, ang mga mamamayan sa lugar na iyon ay pipili ng isa sa mga kababayan nila na magiging bantay ng kanilang lungsod. Naintindihan niyo po, Tagalog lang itong binabasa natin. Amen? Sige po, tuloy. Kapag nakita ng bantay na iyon na maparating na ang mga kaaway, patunugin niya ang trompeta para sa bigyang babala ang mga tao. So, diyan muna ito sa Ezekiel 33:3. Nakita niyo po, we are all watchmen. Naintindihan niyo po? Kaya nga po, may mga ngaral tagapagturo na kailangan marinig ng lahat kung anong pinapayag at pinapaabot ng Diyos. Amen? Because we people of God understand that in this world, agawan po tayo ng, if you are a Christian now, you know the Lord, you know the Word, agawan po tayo ng bihag. Ang Kristiyano gusto na madalang mga tao sa Diyos para lahat makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? But the enemy itself, the work of the enemy, of Satan, gusto patayin lahat ng mga tao sa buhay spiritual. Spiritual being. So kaya nga, marami pa rin hindi nakarinig ng Ebanghelyo, marami pa rin hindi nakaunawa patungkol sa salita ng Diyos, kaya po marami pa rin bihag si Satan. But we people of God, na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, magbantay upang maunawaan natin na sino po ang ating kalaban. Naintindihan niyo po? Sabi po, kapag nakita ng bantay, na iyon na paparating na ang mga kaaway, ay patunugin niya ang trompeta para bigyan babala ang mga tao. So we are doing this because we want to give warning to those people na mayroon pong darating na paghukom. The judgment day. So kung wala po tayong kaunawaan, mga kapatid, kaya hindi kayo nagbibigay pahalaga sa kapwa dahil wala pa talaga tunay na pag-ibig. But if you love the Lord your God with all your soul, with all your might, then you love your neighbor as you love yourself, ipaabot mo sa lahat ng mga taong hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo ng Diyos para sila maagaw doon sa kadiliman. Pagdating ng oras na paghukom, Judgment Day, mayroon pa rin sila bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen! Kaya ang ginagawa ng Diyos, mayroon siya ginagamit ng mga instrumento para po abutin ang mga tao makarinig ng Ebanghelyo para maging mabuti silang mamamayan o tao. Amen! Hallelujah!
Yun pong sinasabi. Pag wala sila narinig, ngayon nabasa nila na kailangan mo maging mabuting tao sa kapwa. Maging mabuti kang Kristiyano. Hindi ka na palaaway, hindi ka na sinungaling, hindi ka na mananilang puri. Dahil yun pong tunay na mga anak ng Diyos nagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos. Amen! So, nagulat siya dati, si sister, ganito yung number 1 chismosa yan. Si Marites yan dito sa lugar na to. Bakit ngayon nangiti-ngiti na lang yan? Kahit sampalin mo, iwas lang, pero ngingitian ka ulit. Dahil nabago na siya ng Diyos. Amen! Bakit hindi ka na pumapatol doon, may narinig ka, chinismis ka? Siniraan ka. Tinatawanan mo lang kasi who know you who you are, na nabago ka na, hindi ka na tulad ng dati. Kasi naunawaan mo ng ebanghelyo ng salita ng Diyos na hindi ka dapat pakipamatok o manirang puri o makipag-away kanino man dahil anak ka na ng Diyos. Sabi nga dito, kapag nakita ng bantay na iyon na paparating na makaaway, patulugin niya ang trompeta para bigyan babala ang mga tao. Yun po yun. Sige, tuloy natin. At sino man makarinig sa babala, pero nagsawalang bahala, at napatay ng nilusog sila, siya ay may pananagutan sa kanyang kamatayan. This story is all about the Israelites people. Itong panahon ng Israel. Mayroon talagang simula pa lang sa lumang tipan, mayroon na tinawag ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, para po, dito po, nakabatay, kung intindihin mo the revelation itself, na si Jesus nagbigay ng watchman na sa panahong yon. Kaya nga sabi dito, nilusob sila ng may pananagutan sa kanyang kamatayan. Sige po. Sapagkat nang marinig niya ang babala, ay hindi niya pinansin, kaya siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Kung nakinig lang sana siya, na iligtasan na niya ang kanyang sarili. Ganon po tayo eh. Sabihan na tayo, huwag ka tumuloy, huwag ka pumunta, huwag mo gagawin yan. Baliwala natin. So, ano nangyari? Bakit namatay? Nabangga? O uminom pa na lasing, nag-drive pa? Naintindihan niyo po ba? So, there is always warning, lalo na sa mga anak ng Diyos. Sa kaintindi na kaunaon ng salita ng Diyos, alam mo mali, alam mo kasalanan niyan, huwag mo na suungin. Huwag mo na gawin ang gusto mo dahil wala kang patunguhan. Because there is already a warning in your life na maging matugid ka na, lumakad ka, humakbang ka na may katwiran ng Diyos. Amen! Kaya nga, sabi dito, kaya siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Kung nakinig lamang sana siya na iligtas sana niya ang kanyang sarili. Ganon din sa buhay spiritual ngayon. When we reach people, nabagian mo na sa ng Ebanghelyo. Sinabi mo ng katotohanan na kailangan nila makilala si Jesus para po mabago kanilang pamumuhay, magising sila sa katotohanan, at magkaroon sila ng buhay. Dahil kung hindi, the wages of sin is death. Nanatili sila sa kasalanan, nanbuhay sila sa makasalanan, kaya wala silang buhay spiritual. Spiritually dead. Ito po yun. Spiritual dead. Kay mga tao may reliyon, puro walang relasyon sa Diyos, spiritually dead. Hello! Ang tawag po sa atin na spiritual people, spiritual being, because we know the Lord and we know how to honor and worship the Lord. Kaya John 4:24, worship Him in spirit and in truth. Kaya yung hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi talaga marunong magsamba sa Diyos kasi walang turo na gano'n. Pero napakinggan na natin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kailangan natin na mabuhay. Because mabuhay spiritual. Kasi ang buhay natin, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung may buhay tayo mula sa Diyos. Amen! Kaya nga may John 3:3, be born again. Pag sinabi born again, pinanganak ka na ba sa tiyan ulit? Babalikan, no? Babago ang buhay mo. Ikaw na hindi luma, the oldest gone, the new has come, you are a new creation, hindi ka na tulad ng dati mong buhay, na bago ka nagawa ka na, puno ka na ng pag-ibig sa iyong puso, pag-ibig sa kapwa. Kaya nga sa pag-ibig yung binigay kanina eh. Kaya kapatayin, kung nakinig lang sana siya na iligtas sana niya ang kanyang sarili. Ito po tayo mga kapatid. Narinig nyo ng Word of God. God reminds us always to these people used by God, mga ngaral tagapagturo, this teacher, preacher, pinaabot na sa atin ng Word of God, na sa atin ngayon yun, kung makinig tayo hindi. Kasi kung hindi, kamatayan ang patunguhan natin. Kamatayan spiritual. Ibig sabihin, you have no relationship with the Lord.
Because the wages of sin is death. Kung nanatili ka pa rin sa kasalanan, wala kang buhay spiritual. Wala kang buhay mula sa Diyos. Amen! So, sige po. Kuya Lian. Hello. Pero kung nakita naman ng bantay, ito po, nalulusubi na sila ng mga kaaway, at hindi niya pinatunog ang trumpeta para bigyan babala ang mga tao, at may mga napatay na nakababayan niya. Pananagutin ko ang bantay sa pagkamatay nila kahit na namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. So may accountability pala kayo. Tingnan mo mga kapatid nating matagal na kinig ng ebanghelyo dyan, kung may ginawa na siya upang patapikin yung kanyang, oy, magbago ka na, hanggang ngayon ganun ka pa rin. Naintindihan niyo po ba? So ano sabi dyan? Pananagutin ko ang bantay sa pagkamatay nila kahit na namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. So kung hindi niyo po naintindihan, tayo po halimbawa Kristiyano na tayo, nanatili pa rin tayo sa kasalanan, wala pa rin tayong buhay. Naintindihan niyo po? Matagal ka na pumapasok sa church, lagi ka nandyan, pero palaaway ka pa rin, sinungaling ka pa rin, wala ka pang buhay. Naintindihan niyo po? Pero kung nabago ka na, hindi ka na tulad ng dati, ibig sabihin, tagabantay ka talaga. Hello? Pagka Manila, kahit na namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero nasabihan mo na, halimbawa sinabihan mo na, sister, huwag ka na ganyan. Huwag mo na gagawin yan. At ginawa niya pa, wala ka na pananagutan. Hello? Nasabi mo na eh. Pero kung yun, patuloy pa rin siya gumagawa, problema niya na yun, nasabihan mo na eh. Hindi mo na pananagutan. Amen? Hanggang may buhay ka, kung pwedeng mo abutin, abutin pa rin natin. Tsagaan pa rin natin. Agawan niya eh. Ninadala mo siya sa Diyos, ninadala mo siya sa, makapasok din siya sa karian ng Diyos. Iyon pong ginagawa ng Lord sa bawat isa sa atin. Hindi po na si Pastora na lang. Wala akong lakas niyan, wala akong kakayanan niyan. No, all of us, accountable po tayo sa ating kapwa. Kung totoong umibig ka na, nagmamahal ka na, may pahalaga ka sa tao. Amen! Pinalagahan mo nga pusa mo eh. Pinalagahan mo nga aso mo eh. Pinalagahan mo nga mga alaga mo eh. Tao pa kaya na may kaluluwa? Amen po ba? Sige, tuloy po. Ikaw, anak ng tao, ay pinili kong maging bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, ito po yung buhay noon sa Israel, sa mga Israelites dahil matitigas ang kanilang ulo. Naintindihan niyo po? Kaya tayo hintil. Nagkaroon lang tayo heart na binigyan ng Diyos ng habag para maging anak din tayo ng Diyos. Because ang focus noon sa mga Israelites people. Naintindihan niyo po? By God's grace. Kaya yung palang tuntunin noon at ngayon, sa ating henerasyon, the same thing din pa po. Kaya ang salita ng Diyos, hindi po yan mabubura. Naintindihan ni same today, yesterday, and forever. So kung ano pa yung narinig natin, paulit-ulit niyan because we are under apostles' teaching. Mga apostoles mo unang na-disciple, hanggang ngayon sa kasalukuyan ito, we still in the apostles' teaching because ang dala-dala natin katuruan mula kay Apostol Pablo, kay Pedro, sa ating mga disipulo ni Jesus. Amen? Kaya nga, ikaw anak ng tao, ay pinili ko maging bantay ng mga mamayan ng Israel, kaya pakinggan mo ang sabihin ko, at pagkatapos ibigyan babala mo ang mga tao. So always give warning to our neighbors, our friends, our relatives, our loved ones, na may impyerno po. Pag namatay na yan, na walang nakakilala sa Diyos yan, kahit dasalan mo yan ng 40 days, lalangoy pa rin yan sa dagat-dagatang apoy kung walang narinig na ebanghelyo at hindi na bago. Amen! So, accountable ka. Sige, tuloy po. Kapag sinabi ko sa taong masama na tiyak na mamatay siya, dahil sa mga kasalanan niya ay hindi mo siya binigyan ng babala na dapat na niyang itigil ang masama. Yung sinabi ko kanina sa iyo. Naintindihan niyo po bang binasa natin? Binigyan na ng babala na dapat na niyang itigil ang masama, niyang pamumuhay, pananagutin kita sa kamatayan niya. May accountability. Mananagot ka pala. Tingnan mo ang katabi mo kung naintindihan niya ang binasa niya. Naintindihan niyo po? You understand sa ating binasa na mananagot siya kung pinabayaan ka niya? Hello! Amen!
Woo! Lord, thank you for your healing. So, tuloy po. Amen. Pero kung binigyan mo ng babala ang taong masama, natalikuran na niya ang masama niyang pamumuhay, ngunit hindi niya pinansin ang babala, yun na yun. Mamatay siya dahil sa kasalanan niya, pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. Nasabi mo na eh. Naabutan mo siya ng paalala, warning. Wala ka na pala pananagutan kasi sinabi mo na gumawa pa rin siya ng bagay na gusto niya. Para wala tao dyan, ha? Amen mo ba? Tunay kang umiibig sa kapwa, sabi ng dalawang kautusan, ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, lagi mo siyang warningan. Sister, brother, tama na inom, tama paglalasing, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen! Sister, brother, tama na yung pagtutungit. Magsamba naman tayo. Eh, ayaw pa rin. Bahala na siya. Pag siya ay mahulog sa impyerno, huwag mo na siya nadasalan kasi hindi papasok talaga sa langit yan. Naintindihan niyo po ba? So, habang siya buhay pa nakakausap mo, yakapin mo, sister, love na love talaga kita. Amen po ba? Kasi yun, the truth will set them free. Sabi ng salita ng Diyos. Hindi po salita ng tao to, salita ng Diyos. Sabi dito, pero kung binigyan mo ng babala ang taong masama na talikuran na niya, ang masama niya pamumuhay, ngunit hindi niya pinansin ang babala mo, mamatay siya dahil sa kasalanan niya, pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. Very clear po ba? Tuloy po. Galing ni Lord, no? Anak ng tao, dumadaing ang mga mamamayan ng Israel na hindi na nila kaya ang parusa sa mga kasalanan nila. Nanghihina na at parang mamamatay na raw sila dahil sa parusang ito. Ano kayang parusang ito? Sige, tuloy po. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na buhay. Tingnan mo si Lord, merciful pa rin siya kasi pinapaabot niya, may ginamit siya mensahero. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Sino ito sabi? Ako pong Panginoong Diyos na buhay, hindi ako natutuwa kapag may namatay na taong masama. Bakit kaya? Anong rason? Mismo ang Diyos hindi natutuwa pag may namatay na taong masama. Bakit? Pupunta po talaga sa kapahamakan. Mismo ang Diyos hindi natutuwa kung mapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi siya natutuwa. Hello? Ang nais ko'y magbagong buhay sila. Ano sabi? Sino nagsasabi nito? Wow! Ako ang nais ko'y magbabagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay upang magbuhay sila. Because kung kilala mo ang Diyos, wala ka na sa kasamaan o sa kasalanan, you have eternal life with God. Kasama mo ang Diyos habang buhay eternally. Naintindihan niyo po ba? English yun. Masama mo ang Diyos habang buhay na masaya na wala ng pagdurusa. Yun po yun. Ang nais ko ay magbagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay. Anong iiwan? Upang mabuhay sila. Kaya kayong mga mamamayan ng Israel, magbagong buhay na kayo. Very clear. Sabihin mo sa tabi mo, magbagong buhay ka na. Naintindihan niyo po ba? Very clear. Iwan nyo na ang masama? Iwan nyo na ang masama? Gusto nyo bang mamatay? Hello! Ang ganda po, no? Ang ganda. Naintindihan po ba natin binabasa natin? Tuloy po. Hindi ko to kwento. Kwento ito na sinasabi ng Diyos po hindi natutuwa sa may namatay na masama. Sige, tuloy po natin. Kaya ngayon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ng taong matuwid, ayun, maganda to, matuwid eh. Hindi rin siya mailigtas sa mga kabutihang nagawa na niya. You cannot be served by good works. Bakit? At kapag tumalikod naman ng masama sa kasamaan, hindi na ni siya parusahan sa mga nagawa niyang kasalanan. Naintindihan nyo? Masama siya dati. Nagbago siya, hindi na siya parurusahan. Wow, parang di kayo natutuwa. Dahil bago na kayo, email po ba?
So dati, sabi dito, kaya ngayon anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo, kapag gumawa ng kasalanan ng taong matuwid, hindi rin siya mailigtas. So kailangan kung matuwid ka na, huwag ka na magkasala. Kasi hindi ka rin maligtas kung bumalik ka sa kasamaan at kasalanan. Akala mo lagi ka sa church, puro masama pa rin ugali mo. Hindi ka maliligtas. Very clear po ba? Linggo-linggo dito ka. Nagdunubena, nagrorosaryo ka pa, masama ugali mo. Wala ka pa rin kaligtasan, sabi diyan. Pero kapag magtumalikod naman ng masama sa kasamaan, hindi na siya parurusahan sa mga nagawa niyang. So mayroon pang chances na mabago at nababago dahil ikaw mapapatawad ng Diyos. Sige po. Hanggang 20 tayo dyan. Kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya, pero naging kampante siya, wow, gumawa ng masama at sasabihin niyang mailigtas siya ng mabuting gawa niya noon. No. Mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko na alalahanin ang mga ginawa niyang kabutihan. Wow. Narinig niyo, nakita niyo? Kahit ang ginawa mo, nagbigay ka pa ng bigay dyan. Hallelujah. Lahat ginawa mo na. Pero kung ikaw ay nabubuhay pa rin bumalik ka sa kasalanan, hindi ka maliligtas. Are you there? It's very clear. Because the Word of God is clearly saying, no one can be saved kung nabalik ka sa kasamaan at kasalanan. Alam mo ng katotohanan ba't ka pa babalik sa kasamaan, sa kasalanan? Amen? Para wala na naman tao dyan Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Isigin! Oh! At kapag sinabi ko sa masama na tiyak na mamamatay siya, pero sa bandang huli, tinalikuran niya ang kasamaan niya ay gumawa ng tama at matuwid. Naintindihan niyo po? For example, may kapatid tayo dyan na 4 na taon siya sa kulungan. Masama siya dati. Ang ganda niyang lalaki. Ang dami niya chikaboy siya. Ngayon hindi na siya nagchikaboy. Naligtas ba siya ngayon? Hindi. Dahil sa Lord na siya ngayon. Hindi na siya tulad dati. Naintindihan niyo po ba? Na lahat na babae hubad sa tingin niya noon. Naintindihan niyo? So, ibig sabihin na sa kasalanan siya. Pero ngayon, naging matuwid na siya, ayaw niya na tumingin. Isa na lang. Sa palagay, maligtas ba siya? Yun po, yun. Ha? Huwag kang mag-judge. Sige po, huwag kang mag-judge. Huwag kang mag-judge. I-judge ka rin. Sige po. Tulad na pagsauli ng garantiya ng nanghiram sa kanya, ito. Makinig kayo dito. Huwag mo siya intindihan. Tulad na pagsauli ng garantiya ng nanghiram sa kanya, unang ninakaw niya, pagsunod sa mga tuntunin na nagbibigay buhay, at pag-iwas sa masamang gawain, ang taong iyon ay tiyak na mabubuhay. Hindi siya mamamatay. So yung righteousness ng Diyos, ano ba nang hiram? Ano po ibig sabihin ng hiram? Pag sinabi hiram, bigay ba o hiram? Pag sinabi hiram, kailangan mo ano? Sa uli, kailangan mo balik, hindi na yung bulsa. Dahil, sabi dito, pag hinira mo hindi binalik, ano tawag? O kayo yan sabi niya na, pagsunod sa mga tuntunin na nagbigay buhay at pag-iwas sa masamang gawain, ang taong iyon ay tiyak na mabubuhay, hindi siya mamamatay. Amen! So ang ganda po, kasi may instruction tayo, dapat sundan sa ibabaw ng mundo para po tayo papasok sa karyahan ng Diyos na hinanda. Kaya kung wala tayong narinig, wala tayong nabasa, akala mo nabubuhay tayo araw-araw, okay lang. Meron pala tayo iwanan ng mga bagay na nabigay bigat sa ating Panginoon. Kaya yung tinatawag dying to self, deny yourself, hindi na ikaw nasusunod, ang nasusunod ang kautusan at ebanghelyo ng Diyos. Kaya yung death to self, hindi na ikaw yung maghari sa gusto mo. Maghari ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Amen! Woo! Sige po, tuloy. Ginigising ko lang kayo dyan kasi wala tayong sakit. Amen? Amen? Hindi na alalahanin ang mga ginawa niyang kasalanan noon dahil gumawa siya na tama at matuwid, tiyak na mabubuhay siya. So ang pagiging matuwid, iyon po ang bahagi
na nais ng Diyos sa atin. Hindi siya natutuwa kung nakakasala tayo dahil gusto ng Diyos mabuhay tayo kasama siya sa kanyang hinandang kaharian. Amen. So, sige po. Pero ang iyong mga kababayan, Ezekiel, dumadaing na hindi raw tama ang pamamaraan ko. Gayong ang pamaraan nila ang hindi tama. Si Jesus po ito. Reklamo pa. Reklamador talaga mga Israelites eh. Ginawa ng lahat ng himala, lahat ng bagay, binigay na sa kanyang favor. Only Caleb and Joshua entered to the promised land dahil sila lang po matuwid. Nakita nyo to? Pinatawid na sila sa Ten Commandments na napanood nyo sa hinati na yung dagat para makalaya ang mga Israelites sa gawa ni Pero, yung mga sa Egypto. Nakatawid na sila, nahati ang dagat. Sa Ten Commandments, nabasa nyo po yung, di ba? Yung palabas na yan. Nabigyan na po ng laya, pero hindi sila nakapasok sa pangako na makapasok sa promised land because wala silang ginawa magreklamo, magmurmur at gumawa muli ng kasamaan. Ito na po yung nangyari. So, dumadaing na hindi raw tamang pamaraan ko, gayon ang pamaraan nila ang hindi tama. Sige po, tuloy. Kung tumigil na sa paggawa ng kabutihan ng taong matuwid at gumawa ng masama, mamamatay siya. For example, you are now a Christian. Pero bumalik ka sa lumang katauhan. Bumalik ka sa lahat ng mga kasalanan. Maligligtas ka ba? Hindi. No, hindi na. Naging matuwid ka dati, pero bumalik ka sa lusak ulit. So, hindi ka maliligtas. Sige, tuloy po. At kung ang taong masama ay tumalikod sa masama, niyang gawa at gumawa ng tama at matuwid, mabubuhay siya. Amen? So, praise the Lord. Sige, sa 20, last 20. Ngunit sinabi pa rin ng mga mamayan ng Israel, hindi tama ang pamamaraan ko. Hahatulan ko ang bawat isa sa kanilang ayon sa magagawa nila. So, sa Revelation, mababasa niya, Revelation 21, you are judged according to your deeds. Diba? Sa Old Testament, sinabi na ng Diyos, hatulan ko ang bawat isa sa kanilang ayon sa magagawa nila. And then in the New Testament, hallelujah, sa Revelation niya mababasa, ulit sinabi doon, you are judged according to your deeds. So very clear, church, we are facing and the end times and the judgment day is coming. Mamamatay ka man ngayon o hindi. Kung marapture ka man ngayon o mamatay ka anytime, any moment, kung wala kang tamang buhay, wala kang kaligtasan. Amen? Hallelujah, glory. So yun po mga kapatid, God gave us warning. In Ezekiel, hallelujah, balik tayo. 37. Nakita niyong binasa natin 33, we are the watchman. Tayo po tagabantay. Kaya kayo po magbigay warning, reminder sa ating mga kapatiran, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kapwa Kristiyano. Balik tayo sa Ezekiel 37. Amen po ba? May naintindihan po ba tayo sa binasa natin sa 33? Punta tayo sa 37. Ezekiel 37. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako sa espiritu niya sa gitna ng isang lambak. Maraming, So kanina, diyan ka muna. The Lord is giving na reminder that we are accountable sa mga tao na hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo. Sa mga tao na dating Kristiyano na babalik ulit sa lusak. So you are accountable to remind them that there is kaparusahan. Pati ito po yung kabutihan na naman ng Diyos. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako sa espiritu niya sa gitna ng isang lambak na maraming kalansay. Sige po, tuloy. Inilibot niya ako roon at nakita kong napakaraming tuyong buto na nagkalat sa lambak. So again, sige po. Tinanong ako ng Panginoon, anak ng tao, na mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Sumagot ako, Panginoong Diyos, kayo lang po ang nakakaalam. Sino nagsabi nito? Si Ezekiel, sa dry bones. Kasi tinanong siya ng Diyos. Sino nagtanong? Panginoon, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Nakita niya,
Halimbawa, may nakita kayong mga kalansay ngayon dyan sa harapan ng bahay nyo. Dami. Kalansay. Buto-buto. Ano pong isip nyo agad? Pero ang sabi ng Panginoon, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Sa palagay nyo, mabubuhay pa yung buto-buto ng kapitbahay nyo? Hello? Sumagot ako, Panginoon. Diyos, kayo lang po nakakalam. Sino nakakaalam? Okay, sige po tuloy tayo. Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. So ano binigyan niya instruction? Kay Ezekiel? Sabihin mo sa mga butong ito na makinig. So ibig sabihin may sasabihin siyang salita. Naintindihan niyo po ba? Sige tuloy po. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos. Sino siya? Ano siya? Ang masasabi nito sa kanila, bibigyan ko kayo ng hininga. Woo! At mabubuhay kayo. So sabi, as a human being here, church, kung kalansay buto-buto na, wala nang alaman no? Hindi ka maniwala na mabubuhay pala yan. Pero sabi ng Panginoon, sapagkat ako ang Panginoon, Diyos, ang magsasabi nito sa kanila, bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. So sa malalim na kaunawaan, those people, spiritually dead, walang-wala ng pag-asa mabago, but if the Lord your God will allow them to live, there is life. Kaya nga, life and death is in the power of the tongue. So sabi dito, bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Sige, tuloy. Sinasabi diyan ang Panginoon. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko ng kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyo ako ang Panginoon. So, ganun po ang Diyos. Kahit siya notorious sinners diyan, kahit siyang masama, pinakamasamang tao sa mundong ito, patay na siya talaga, wala nang buhay, wala nang pag-asa. But if the Lord your God will allow him or her to live because he is God, he can do anything. He can do whatever he wants because he is God. Naniniwala ba kayo na gagawin ng Diyos ang buhay mo na maayos, maganda, at ikaw po papalayain sa kawalan, kahirapan, at magkaroon ka ng kagalingan, kalakasan, buhay at tagumpay. Dahil ang Diyos na pinaniwala natin totoo at buhay. Amen po ba? Kaya kahit buto-buto na yan, wala nang magkaroon hininga muli because the power of God is to give life and abundance to His people, to His creation. Amen? Sige po. Hallelujah! Kaya sinunod ko ang inuutos sa akin. At habang nagsalita ako, narinig ko ang tunog ng mga butong nagkakabit-kabit at nabuo. Hindi ba kayo natutuwa? Patay na yung kapitbahay nyo Nagkaroon ng buhay. Gumanda. Nagliliwanag. Nagkaroon ng ngiti, nagkaroon ng kabuhayan, nagkaroon ng kasaganaan. Hindi pa kayo natutuwa niyan? Parang walang tao dyan. Palakpakan natin ang Diyos. Ano ba? Glory! Yun po ang nais ng Diyos. Pasaganain na tayo lahat. Hindi lang kayo, lahat. Amen. Nabasa niyo po ba? Nakita ko rin nagkaroon ng mga ito ng mga litid at laman at nabalot ng balat pero walang hininga. So ano sabi dyan? Tuloy. Sige po, tuloy. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako ang Panginoong Diyos. Ay nagsabi, hain! Umihip ka mula sa 4 na dako at hipan mo ang mga patay na ito para mabuhay. That is the word of God. That there is life again. If the Lord can have that control in your life, you have power and authority. Sabi po, hipan nyo. Sumusunod lang sa Ezekiel. Hipan mo. So, sige po. Kaya sinunod ko ang inutos niya sa akin. Sinunod niya ba hindi? At nabuhay nga ang mga nagsitayo sila kasi dami sila ng isang napakalaking hukbo. Siguro sa inyo, pag nakita may patay na buhay dyan, takbo na kayo. Ito isang hukbo. Hello! Nakita po kaya sinunod ko ang inutos sa akin, mabuhay ang mga patay, nagsitayo sila kasing dami ng isang napakalaking hukbo. Amen? Yun po ang nais ng Diyos. To use you for His glory. To use you to perform things na yung mga patay dati na sa spiritual, mabubuhay because through your life. Amen?
ba? Sige, tuloy po. Hallelujah! Glory! Muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa, nilipol na kami. So, ganun lagi ang Israelites. Puro, daing, puro reklamo, puro, amen po ba? So, bakit ito ngayon ang topic natin? Because hindi po sa mga Israelites people yon. But still, because of the grace of God, dahil sa habag ng Diyos, na tayo mga hintil na bigyan din ng pag-asa maabot. Kasi tulad tao rin tayo eh. Sa habag ng Diyos tayo, binigyan ng pag-asa ng Diyos, maging katulad ng mga Israelites na inabot din para maligtas. Amen. So, tuloy po. Kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, mga mamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. So darating po yun. Alam mo ba sa Israel ngayon, sinabi ng mga propeta, pag may pinanganak na bakang pula, mangyari na ang mangyari na tatakatakda. Ay may nanganak nga ng pulang baka na ngayon. Do you hear that? Yun po ang tanda ng mga propesya. Pag mayroong mabuhay na pulang baka, it will come to the end times is coming. It will happen. The promises of God will come to pass. Mangyari, mga nakatala, mga bagay na ating nabasa sa Book of Joel, sa lahat ng lumang tipan, mangyari at magaganap, at makikita natin ang pagdating ng Panginoon kung tayo buhay pa. At kukunin tayo ng Diyos kasama sa impapawid. Ngunit kung mamatay tayo, na matuwid tayo, nakahanda na tayo para sa kaharian ng Diyos. Amen? So, which party? Kung basta makapasok tayo. Amen? Yun po yung ating mithiin. Makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Maging totoo na tayong mga anak ng Diyos. Amen? Sige po, tingnan natin kung may mababasa pa tayo. Amen? Wala na po ba? Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo, patirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain at malalaman ng mga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad na aking pangako, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sino nagsasabi nito? So lahat na nakapropesya, lahat nakadala sa banal na aklat, it will be happen soon. Because we are in the 7th place na nakahanda na eh. Na 6 hanggang 7 lang eh. Nakapito na tayong mangkok ngayon eh. Hindi nyo alam yan. Pero kung nagbabasa ka ng mga history, ng mga propesya, prepared na tayo. Naintindihan nyo po? It will happen. So, hindi nagbabasa, walang alam. Bahala na ang bukas. But we people of God, because of God's grace and mercy, handa po tayo bumalik ang Diyos. Handa tayong mamatay because we know where we are going. Hallelujah! So kahit kala mo lang ng pag-asa, mabagong notorious sinner na yan, mamamatay tao niya, makukulam yan, mambabarak yan. Pag nabago ng Diyos yan, magkaroon ng buhay yan. Amen? Kaya we cannot judge or condemn anybody else. Dati yan si brother yan eh. Walang ginawa yan eh. O si sister yan eh. Hayaan natin ang Diyos gumawa sa kanila. All you need to do is to pray for them, reach them, love them. What the word saying, love one another. Amen. Kasi kung mag-focus tayo ngayon sa reliyon natin, sabihin natin na, ay mamatay, ako dito na lang ako sa reliyon ko, dito ako nagising. Kawawa ka naman. Reliyon mo yan eh. Walang nang kaligtasan sa reliyon eh. Kasi sabi ng Bible, you need to have that relationship with the Lord para maligtas ka. Wala sinabi niyang 10 reliyon mo, kung mamamatay tao ka pa rin at sinungaling at wala pag-ibig. 10 reliyon mo wala ka pa rin kaligtasan. Amen po ba? Why we are here? Sabi ko nga, kailangan ko pa pumunta sa Arenda. Dami ng mga tagapagturo doon eh. Pero with no turning back. Ayaw ko mapahamak eh. Baka parusahan ako eh. Natakot ako sa Diyos eh. Naintindihan niyo po? Pwede naman matulog eh. On ko lang ang aircon sa bahay eh. Mag-dream nga, mag-inom-inom lang dyan ng juice. Sarap sana, di po ba? Pakape-kape na lang sana, mag-cookies-cookies. Wala eh. You need to obey God. You need to follow the Lord. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na sila lang, kayo lang. Paano ka? Sino ka? Ano ka? You have accountabilities. While binasa natin kanina,
sa lahat ng mga kaluluwan dinala ng Diyos sa buhay mo. Kapitbahay mo man, kaibigan mo, kakilala man yan, kamag-anak mo yan, anak mo yan, tatay mo yan, lolo mo yan, lola mo yan. Intindihan niyo po? Wala tayong tataguan because the Lord our God is God. Nabasa natin. Ano pang gusto niyo babasahin? Ano pang gusto niyo malalaman? Na may parusa, may judgment day, na may paghukom. Amen po ba? Kaya nga dalawang utos, ano? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya huwag kang makasarili. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kaya yun po mga kapatid, ba't si Pastora, parang may sakit naman sila, ba't hindi sila pahinga na lang? As long that we have God, we can rest in the presence of God. Amen po ba? Hallelujah. Ayun po yun mga kapatid. Kasi may pag-asa pa tayo araw-araw, we have hope because of the everlasting love of God in our lives. Amen ba, church? Yun po yun. Yun po yun. Can I ask something? Pwede mo ba sabihin totoo sa katabi mo? Mahal kita. Tabi mo, katabi mo. Hoy, katabi mo. Huwag plastic ha, bawal yung plastic dito. Intindihan niyo po ba? Hindi niyo kayang sabihin kasi. Kailan ka huli nagsabi sa yung miyembro ng pamilya, mahal kita. Never mo nasabi sa nanay mo, sa tatay mo, I love you, mom. Naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Dahil minahal tayo ng Diyos, kaya nabigay niya ang kanyang bugtong na anak sa krus sa pagmamahal. Bakit hindi mo kayang mahalin yung katabi mo? Kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, ginawan ka man ng masama, siniraan ka man yan, pero sabi ng Biblia, mahalin mo siya. Intindihan niyo po ba? Pero ang sabi kanina, hindi ko makalimutan yun ang nanghihirang. Nandiyan pala, no? Ngayon ko nanghiram isulit talaga, no? Ngayon ko lang nabasa na nanghihiram din pala dyan sa Bible. So glory to God, mga kapatid. So, you learn every day because we read the Word. Amen po ba? So, mahal mo pa ba yung katabi mo? Mahal mo pa ba yung hindi mo minahal? Brother Boy, mahal mo pa ba si Sister Bing? Naintindihan niyo po ba yun? Huwag na himasin ng manok, siya na lang ang himasin mo. Naintindihan mo po ba? Kung totoong mahal mo siya, bahala ka manok, basta siya yung mahal ko. Naintindihan niyo po ba? Dito ka tumingin, nandiyan ka na naman Naintindihan niyo po ba? Napakahalaga, masabihan mo yung asawa mo, Mama, Mami, I love you. Yung asawa mo mismo. Diba, Brother Rad? Kailan mo sinabihan si Sister Gina na I love you, Mama? Or ano tawag mo sa kanya? Ha? Kailan daw, sis? Kanina. So, praise God. Amen? Na marunong pala siya magsabi ng I love you. Amen po ba? Hallelujah. Kami po ni Sir, sabi ko sa kanya, gusto mo long life, kiss. Naintindihan niyo po? Kasi parang batang pasaway pa yan hanggang ngayon Pero hindi ako tinitingnan yung kapasaway niya. Tinitingnan ko pa rin na anak siya ng Diyos. Amen, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah.
Kaya pagising sa umaga, sabi ko, narinig ko, pag hindi mo ako kinis, wala kang long life. Tapos sabi niya, good morning, pakis nga, long life. Naintindihan niyo po? Gusto niya rin pala long life, kaya kailangan siya mag-kiss sa umaga. At bago matulog sa gabi, kikiss siya para long life. Naintindihan niyo? Sabihin niyo yan sa mga partner niyo. Yung may mga asawa dyan, sabihin niyo, gusto mo long life, kiss. Naintindihan niyo po ba? Pagising sa mga good morning, love, kiss. Long life, kiss. Hindi na isnaban kayo. Hindi na wala kayong, hello? Wala na tayo dun sa pag-uugali na nainis ka sa asawa mo dahil naglasing ka na naman. Mahalin mo pa rin. Intindihan niyo po? Kung pwede paliguan mo muli. Sister Ellen. Naintindihan niyo po, palakpakan natin ang Diyos. Ang pagiging Kristiyano, marami kang isakripisyo. Gigil ka na, inis ka na, gusto mo na umpagin. But because of the fruit of the Spirit, you need to have that self-control. Wala ka na doon sa ugaling gusto mo nang pumatay. Amen? Pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa ating mga puso. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Pag dito ka pala, pinapawisan ka, ibig sabihin malaya na walang tayo sakit. Amen po ba? Amen po ba? Iyon po mga kapatid. We need to overcome everything that happened in our lives. Ano man yung sitwasyon natin, maggalak tayo sa Diyos. May pagsubok ka, maggalak ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Glory! Tayo yun po ang sikreto na malagi ka masaya. Despite of the things, alam ang problema ngayon sa mundo, kawalan. Mahal na lahat. Yung dati ang 1,100 na lang ngayon. Have you noticed, church, mga nanay na nagbabudget? Binigyan ka ng asawa mo 1,000. Hindi mo alam anong mabili mo. Ilang araw lang yung bigas dyan. Yung ulam mo kailangan kasi tuldok-tuldok lang, pwede na saw-saw-saw. Naintindihan nyo lalo na 5 kayo sa pamilya. Hindi naman pwede na kaigin mo lang yung malat-alat kagin. So sabi ko, wow, yung dating piso, ano na ngayon? Kalamansi, 145 ang 1 kilo. Naintindihan nyo po, kamatis, sibuyas. Pero praise the Lord, amen? Dahil po kahit papano, we trust God and believe God na hindi niya kayo pagugutumin. Hindi tayo papabayaan. Amen? Kaya tunay nga ang Diyos po natin ay matuwid. Tunay nga ang Diyos natin ay mabuti. Tunay nga ang Diyos natin ay pagpapala. Ang Diyos natin ay kagalingan. Ang Diyos natin ay tagumpay. Amen? Kaya never give up serving the Lord. Dedicate your life, commitment. Kailangan natin ibigay ng buong-buong pagtiwala, panalig, panampalataya sa Diyos. Dedication, desire to serve the Lord. And the Lord will bless us more.